deadline ng registration para sa 2025 midterm elections. Kaya nagpaalala ang COMELEC sa mga gustong makaboto na magparehistro na para hindi makipagsabayan sa iba pang hahabol. Magbabalita si Mon Gualvez. Matagal nang nakatira sa Maynila ang senior citizen na si Helen Dumangon, pero sa Caloocan pa raw siya bumoboto tuwing eleksyon. Mabuti na lang daw, wala pang 15 minutos natapos na ang pagpapalipat niya ng rehistro sa satellite branch na ito ng COMELEC sa isang mall sa Maynila. Lahat in-assist nila. Sa September 30 na kasi ang deadline ng COMELEC na mga magre-rehistro para makaboto sa 2025 national and local elections. Pero ang first-time voter na si Alexis de la Cruz, bigong makapagparehistro kaagad. Certification ng barangay lang kasi ang dala niya at ang ibang ID nito ay hindi sa Maynila ang address. Kaya kukuha na lang siya ng barangay ID. Paalala ng Commission on Elections sa mga residente ng Maynila, siguraduhin tama ang mga dalang dokumento bago magtungo sa registration sites. Natapos na rin ang online reactivation, pero pwede naman magtungo sa registration site para magpa-reactivate hanggang Lunes. Pumunta na ho kayo, huwag nyo nang hintayin yung last day. At huwag nyo nang palampasin itong pagkakataon para makaboto sa darating na halalan sa May 12, 2025. Aminado ang COMELEC, mas mababa ang voter turnout o bilang ng mga bumoboto tuwing midterm election na nasa 65 hanggang 75% lamang. Kumpara yan sa presidential and local elections na umaabot ng halos 83% ang voter turnout. Kaya patuloy ang paghihikayat ng COMELEC sa lahat na huwag baliwalayin ng midterm elections. Paraan din ito para masubukan ng lahat, lalo na ng mga first-time voters, ang bagong automated counting machines o ACM mula South Korea. Pinag-aaralan naman ng COMELEC ang ordinansang isinumite sa kanila ng lokal na pamahalaan ng Taguig. Kaugnay ito sa paghahati ng 10 Embu barangay na unang nanggaling sa Makati para may sailalim sa 2 distrito ng Taguig Pateros. I-issue sila ng isang ordinansa, pirmado ng lahat ng mga konsehal at ng Vice Mayor at City Mayor, na hinahati nila ito, dinidistribute yung 10 barangays upang ang mga mamamayan ng 10 barangays ay makaboto sa kung sino man yung kanilang mga konsehal. Kung sakali, magiging 12 konsehal na ang iboboto sa kada distrito mula sa dating 8. Hanggang sa susunod na linggo, inaasahang ilalabas ng COMELEC ang desisyon kaugnay nito. Ang hindi rin masagot kung paano boboto ng congressman ng mga nakatira sa Embu barangays, lalo't wala pang ipinapasang resolusyon o batas para rito. Ito rin ang naging ugat ng sigawan ni Senador Alan Peter Cayetano at Mig Zubiri sa Senado. Hanggang doon na, mag-abroad ka pa eh. Anong gusto mo? Hanggat hindi nagkakaroon ng aksyon mula sa Kongreso, then at this point, uncertain kung makakaboto ang mga kababayan natin sa 10 barangays ng Taguig sa kahit na na 2 distrito. Hiling lamang ng COMELEC, maihabol ito bago magsimula ang filing ng Certificate of Candidacy sa susunod na linggo. Hindi naman diretsang masagot ng COMELEC kung may tuturing ng full term ang pag-upo bilang first nominee ng Akbayan Citizens Action Party List ni Percival Sendanya. Lalabas na 9 na buwan lamang manunungkulan bilang kongresista sa Sendanya o hanggang June 30, 2025 matapos tuloy ang madisqualify ang Anwaray Party List dahil sa ilang irregularidad na napuna ng ahensya. Ayaw kong sagutin yon kung yan ay full term. Basta simple lang ang sabi ng Korte Suprema sa kaso ng Talyado versus COMELEC. Basta to constitute and to be considered as a term, it should be full 3 years. Yun ang sabi ng Supreme Court. Any day less without the consent of the holder is an interruption. Sa ngayon, aabot na sa 164 hanggang 165 na party list ang maaaring sumabak sa 2025 midterm elections. Ako, si Mon Gualvez, para sa 1PH.